Subject today, let's place there. Ang title is, Who Do You Trust? Sino ang pinagkakatiwalaan mo? Okay? Now, I am sure yung iba sa inyo gusto nyong kopyahin, of course, yung mga nandyan. But please pay attention, okay? Be careful, ha? Kasi baka mamaya, habang nagsusulat kayo, hindi nyo marinig yung sinasabi ko. So just please be careful. Kung sa palagay ninyo, pag nagsulat ka, madidistract ka, so huwag ka magsulat, pakinggan mo na lang. Mas maganda yon. And then after class, at saka kaya manghiram ng notebook sa katabi mo, right? And then isulat ninyo. And in any case, ilalagay ko naman sa YouTube and then mapapanood nyo, so may susulat nyo talaga. Alright? Kasi what I need right now is for you to understand yung message. Ang pamagat nga, who do you trust? Sinong pinagkakatiwalaan ninyo? Meron akong ginawang survey, not survey, research. Una, gumawa ako ng survey, but nakita ko na medyo hindi tama yung source na kukunan ko. So, pumunta ako sa pinaka-source mismo, sa tamang source. Gumawa ako ng research. And I came up with this information na actually merong isang company, hindi siya company, isang associate, isang samahan actually, na ang pangalan nila ay Global Anti-Scam Alliance. Meron silang website. This is legit, okay? Sila yung company na nag-check ng mga nangyayaring scamming sa buong mundo. So they check everything, lahat ng case and so on. So napag-aaralan nila lahat ng 'yan. So sila yung pinakamagandang source ng gusto kong malamang information. And according sa kanila, sa GASA, ang pangalan ay GASA, Global Anti-Scam Alliance, sabi nila, the number of online scams is booming. Sabi, nearly $1 trillion. 1 trillion. Okay? We are not talking about billions. Okay? Trillion. $1 trillion was lost by consumers worldwide last year in scams. Can you imagine kung gaano karami ang nawala dahil sa scam? Yung scam, nakakarinig kayo ng mga istoryang yan sa Hong Kong. Online scam, love scam, may mga letter sa bangko, may mga text sa messages ko. Nakakatanggap ako ng text mula sa Banco de Oro. Okay? At palagi ako nakakatanggap. Kasi meron akong SIM card sa Philippines, so dala-dala ko rito. Lagi ako nakakatanggap. At anong nakasulat? Yung account mo ay isasara. Oh, really? Niwala akong account sa inyo. Mga nilalang. But tingnan niyo, lagi ako nakakatanggap. Lagi, yung account mo isasara. I-click mo ito, okay? Para, para ayusin. You know? Something like this. Bakit ko i-click? Niwala akong account, tas isasara nyo. But, pero merong mga tao, dahil sila ay I don't want to use yung salitang ignorant, okay? Napaka-naive. Napaka-naive. Mga walang muang. Hindi ignorante, but walang muang sa mga ganyan. Click agad. Click. Lalo na kung talagang may account sila sa Banco de Oro, right? And sinabi, yung account mo sa Banco de Oro, click. O anumang bangko nyo, yung bangko mo, HSBC, yung account mo sa HSBC, click. Natataranta sila. Naniniwala agad. Scam. Kaya may mga taong nahahack din, may iba sa inyo, Facebook nyo nahahack, kasi click kayo ng click, login kayo ng login, bigay ng password, whatever. Ang dali nyong dengguyin. Ang dali. $1 trillion na wala because of that. 1 trillion. Now, ang tanong, next slide. Why are there so many individuals falling victim to scam? Bakit? At ang sagot, people often place their trust in the words of others without hesitation. Yan ang reason kung bakit maraming scam. Yung tao, ang daling mapaniwala sa salita ng tao. Yan ay sakit ng mga tao. Yan ay cancer ng mga mortal na tao. Pagka may nangako, papaniwalaan mo agad. Kahit hindi mo pa nakikita. That's why yung mga networking nagbo-boom. That's why yung mga pangako nagbo-boom.
Oy, sister, bigay ka ng 3,000. In 10 months, yan ay magiging 50,000. 50,000. And then, yung mata mo ngayon, nag-iba na. Right? Alam niyo sa mga cartoons, yung dollar sign na gano'n. Lumaki na yung mata. Okay? Tinurn off yung utak. Right? Yung utak, wala na. Naka-off na. Wala na. Ang na yung mata at yung puso. What? 50,000. And then calculate, ano kayong mabibili ko? Ayan na. You don't even think anymore. May nagpadala ng email sa'yo na, oy, ganito, ganyan. Paniwala agad. May nag-send sa'yo ng message sa Facebook, saan man ginagamit mong messaging app. Taga-ano ko dito, taga-US, single father. May 2 anak na babae, very cute little girls. I am looking for a lovely woman. Right? Huh? I am also a Christian, hallelujah. And while I was browsing, I was searching on my Facebook, I saw your picture and the Holy Spirit touched me. And then ikaw, engot, what do you do? Ay, oh really? Yes. Ayan na. And then lalapit ka pa sa akin, and you ask, Pastor, please pray for this. Paniwala ka, to the point you even ask us to pray. Pastor, hindi totoo to. Sabi niya, siya yung maglalakad ng papers ko. You know, right? Ito, kasi ang dami-daming babae sa Facebook. Ako yung nakita. My God, ito ay, wow. Pastor, miracle. Miracle. Right? Right? Ini-insist mo, hindi, miracle. Right? And then titingnan ka namin and we would say, Nay, scam yan, Nay. Hindi, negative ka, Pastor, negative. Listen, wala, negative. And then magagalit ka sa amin. Yung iba umaalis sa church. They don't accept this. And then what happened, sure enough, afterwards, may scam sila. And ngayon sa hiya, ayaw nilang bumalik even sa church. Kasi napatunayan na totoo, sinasabi natin, ayaw bumalik. So what happens? They end up bumalik sa mundo. Ay, hindi, kasi mahal kita. Magpadala ka ng $2,000 US dollars and I will, fix everything. You're gonna have your green card and so on. And then ikaw ay, padala. Yung iba, yung scam is so obvious. Okay? How are you? I'm the Sheikh of Saudi Arabia. Right? And I'm looking for a good woman. And I saw you, and ganito, ganyan. I need your help. Yung sheikh humihingi sa'yo ng tulong. Diyos ko po, anong klaseng sheikh yan? I was speaking with Bishop Rando last week nung nandun ako sa Philippines about this, and sinabi niya, nung nasa Hong Kong ako, maraming lumapit sa akin na may nakausap na sheikh. And then sinabi ko sa kanila, anong kausap niyo? Mga milkshake, chocolate shake. Alam niyo na ang tawag sa mga leader sa Arab ay sheikh, na yung mga mayayaman. Yun ang tawag nila doon, mga sheikhs. Pero ang tanging shake na natanggap ninyo, chocolate shake, strawberry. People, it doesn't make sense. Bakit ikaw yung kukontakin? O kaya naman, I am an old grandmother. I am in the hospital and I am dying and I would like to leave yung aking, 10 million to someone that God will reveal to me. And then I saw you, or your profile. So I would like to send it to you. And then ikaw naman nga, kasi nga engot nga, hindi na nag-iisip. You give. And then, people, 1 trillion. Hindi lang yan sa Hong Kong. Sa buong mundo, 1 trillion. Malaking business yan. Sa India, merong mga call center na ang trabaho is scamming. Mga offices. Offices kung saan, anong trabaho nila? Is scamming. Papasok sila everyday, magtatatawag sa mga tao para singilin and so on, ganyan. 1 trillion na wala because of that. Kayo na na-scam, alam nyo yung sakit nito.
But ang tanong, bakit? At ang sagot nandyan, kasi naniniwala kayo agad sa tao. And you know how interesting? Binalaan tayo ng Biblia. Sabi sa Biblia, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs. Tingnan nyo, sa Biblia, tinuruan tayo, binalaan tayo, sinabi ng Diyos, curse, curse. Curse is the man. In fact, dyan sa verse na yan, we are going to be able to see yung tatlong curses, and I'm gonna go one by one. Okay? So, 3 curses. Pakilagay yung aking slide, humans. The 3 curses. Yung number 1 na nakasulat sa Jeremiah nga is, curse is the man who trusts in man. Sinusumpa yung taong nagtitiwala sa, anong meaning nito? Let's see. Certain people are willing to go to extreme measures in order to win the favor of others as they perceive them as the ones who can help them solve their problem. So anong ibig sabihin na curse yung taong nagtitiwala sa tao? Anong ibig sabihin yan? Yung taong nagtitiwala sa tao ay ito, yung pag-uugali na pag may problema ka, ang nilalapitan mo agad tao. Ikaw yung tao na sipsip, sabihin natin ganyan. Gagawin mo ang lahat para lang yung tao, makuha mo yung loob. Nasabi ni MJ kanina. Nagpakumbabang ganun para makahingi ng pera. Something like this. May mga tao na gagawin ang lahat para lang humingi ng pabor. Kasi sa isip-isip nila, itong taong to ang solusyon sa problema ko. Okay? So anumang gusto niya, gagawin ko. Curse is the man na gumagawa ng ganyan. Kung yan yung ugali mo, I advise you, tanggalin mo yan. Huwag mong tingnan yung tao bilang solusyon. Ang tao ay tao. Pagka ang pabor ng tao ang hinanap mo, malalagay ka sa alang. Tingnan mo yung tumulong sa kanya. Doon sa sa apartment nila, sabi ni MJ, anong sinabi sa kanya? Oh, hindi. Tulungan kita. Umutang ka. Para lang sa ganun, matulungan mo pamilya mo, ganyan-ganyan. Pero merong intensyon. Anong intensyon? Hati tayo. Ang tao, ganyan. Kung ikaw, yung tao na pag may problema ka, ang una mong ginagawa, takbo sa central, hanap ng pwede mong lapitan doon, curse is the, hindi ako nagka-curse sa'yo. Please, ikaw na mismo ang nagsumpa ng sarili mo. Tumigil po kayo na humingi ng pabor sa tao. Ayokong humingi ng pabor sa tao. Did you know this? Kasi kapag ikaw ay may pabor sa tao, sinabihan natin, nasa kamay ka nila. Ang kaibahan ng problema, ang kaibahan ng utang sa pera sa utang na loob is that, utang sa pera, madaling i-calculate. Kung ako may utang sa'yo na 10,000, alam kong 10,000. Pag binayaran ko ng 2,000, may kulang pa ng 8,000. Dinagdagan kong 4,000, matitira na lang ng, another 4,000. So nakakalculate ko, utang na loob. Paano mo i-calculate? May mga tao na hindi alam kung bayad na ba yung utang na loob o hindi. Sabi niya nga, hanggang kailan? Yeah, yun ang problema ng utang na loob. Ang utang na loob, walang number. Walang number. Yun ang problema kapag lumalapit ka sa tao. Pag lumalapit ka sa tao, hindi pera ang nagiging issue natin. Pera pwede mong bayaran. Alam mo yung number. Yung utang na loob, hihingan ka ng hihingan at hindi mo masabi, tapos na ba o hindi? Hindi mo alam. So tumigil kayong dumikit sa tao. Curse yung tao na dumidepende sa tao. Pastor, grabe ako. Hindi ako. Biblia yung nagsasabi sa atin. Yun yung unang curse. Second curse. Who makes flesh his... Anong meaning? Let's put yung meaning. People who are not spiritual, they rely on material and physical solutions for everything, placing more trust in their own efforts rather than in the divine work of God. Pag sinabi doon, makes flesh his strength, ibig sabihin napaka-materialistic, hindi spiritual. Iniisip niya na ang solusyon, material. So, pag may problema, pera, habulan. Pagka may issue, pera.
Nagbigay ako ng example sa inyo kahapon at last week regarding this, patungkol sa ospital. Yeah? Nung wala pang nag-a-abroad sa Philippines, wala pang nag-a-abroad sa pamilya nyo, pag mayroong may sakit, hindi ospital ang takbuhan nyo. Gagawa ka ng lahat ng pwede mong gawin para iwasan ang ospital. Gagawin nyo muna lahat. Kung kailangan ipa-albularyo, kasi mura lang na maabula, punta ka rin sa albularyo. Pahilot. Kung kailangan usukan mo, ay tagtarin mo ng usok yung tao. Right? Kung kailangan tawas, punuin mo ng tawas yung mukha. Gagawin mo lahat. Para hindi gumastos sa ospital. Yung ospital para sa maraming Pilipino, yun yung pinakahuling option. Kasi alam mo, wala kang pera para magpa-ospital. Kaya lang, nung may nag-abroad, what happened? Maliliit na bagay ospital. Maliliit na bagay ganun. Ay, napilay to. Ospital. Nadapa ako. Ospital. Tingnan niyo yan. Yan yung example na nabaling yung attention mo, hindi sa spiritual, kundi sa material. Ikaw yung tao na kapag may problema ka, ang solusyon mo, pera. Kayo, na kapag may problema kayo sa family nyo, ang iniisip mo agad, saan ako utang? Ikaw yun. Yan yun. Ikaw yung tao na nakasandal sa lakas. Material, hindi spiritual. Ay, may nagkasakit sa pamilya mo. Okay, huwag kayo mag-alala. Punta ako sa Central, hanap ako, sister, saan dito yung pinakamalapit na bangko? Ang solusyon mo sa lahat, bangko. Ang solusyon mo sa lahat, pera. Materialistic ka kasi. Hindi ka spiritual. Hindi ka naniniwala na kapag nanalangin ka, pwede kang tulungan ng Diyos. You don't believe that? Kasi kung naniniwala ka ng ganyan, ba't ka uutang agad? Kung naniniwala ka na pwede kang tulungan ng Diyos, bakit pera agad nilalapitan mo? Hindi spiritual tawag dyan. Tawag dyan, ito yung tao nagtitiwala sa lakas. Anak, nagkasakit ako, ganyan. And then ikaw takbo agad, right? Takbo ka agad sa ewan ko kung ano mga bangko nilalapitan nyo, ba't takbo ka agad sa bangko, and then you say, pautang po, ganyan. At yun agad ipapadala mo para ipa-hospital. Solusyon mo palagi pera. Imbis na, kunin mo yung picture, may nagkasakit, punta ka sa church. My Lord, tinawagan ako. Meron daw may sakit doon, meron daw may cancer, meron daw may tumor, ganyan. My God, gagawin ko yung dapat kong gawin. Pero una sa lahat, lumalapit ako sa'yo. Kasi alam ko naman, kaya mo silang pagalingin. Nang hindi ako gumagastos, kaya mo silang pagalingin. Kaya mo. Kasi isa pa, kahit gumastos ako, sinong magbibigay ng assurance na gagaling sila? Panginoon, gawin mo yung dapat mong gawin, Panginoon. And then lumalapit ka sa Diyos. Yun ay spiritual. Yung hindi spiritual, anumang problema, pera. Pera. Ang utak nila, mabigat, puro bariya yung utak nila. Hindi sila pwede mag-swimming. Lulubog yun, una ulo gano'n. Sa bigat ng bariyang nasa utak. Kung ikaw yung tao na anumang problema mo sa pamilya, anumang problema mo, takbuhan mo agad pera, magustuhan mo man sinasabi ko o hindi, wala akong paki sa opinion mo, okay? Listen, wala akong paki sa opinion nyo. Maniwala kayo o hindi, wala akong paki dyan. Kung ikaw yung tao na ganyan, sabi sa Biblia, curse ka. Now you understand kung bakit yung buhay mo paikot-ikot. Curse. Kasi pag may problema tayo, ang unang solusyon dapat Diyos. Huwag kayo agad magpadala. Huwag kayo agad bumili ng airplane ticket, uuwi ka agad. Don't do this. Pray. People, don't you believe prayers have power? Don't you believe? Napaka-unbeliever mo. Oh, Diyos ko po. Kaya yung buhay mo tagilid. People, pray. Walang anuma. Magkano ang prayer? Libre. Gano'ng kalakas ang prayer? Wow! Unlimited. Prayers can change anything. If you don't believe that, then manigas ka. Yan ang reason ka. Go ahead. Hanap ka ng uutangan mo. Go ahead. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Hanap ka ng mautangan mo. Iniipit mo sarili mo. Kaya may mga kababayan tayo, nagka-crack yung utak. Nadidepress, nagpapakamatay. Bakit? Kasi it's too much.
May mga problemang too much for us. Pero pag nag-pray ka sa Diyos, kukunin ng Diyos. Unang curse, nagtitiwala sa tao. Pangalawang curse, nagtitiwala sa lakas. Materialistic na tao. Ano ang pangatlong curse? Pangatlong curse, whose heart, yun yung sabi sa Jeremiah, di ba? Whose heart departs from the Lord. Ano to? Let's put yung meaning. They do not place God as their top priority in their hearts. They desire God to be their live-in companions, but they do not wish to. I think sa lahat ng curse na sinabi sa Jeremiah, ito yung pinakamalala, yung puso. Ito yung mga taong walang paki sa Diyos, whose heart departs from the Lord. Napaka-materialistic nila, napaka-worldly nila, na hindi man lang nila maisip na unahin yung relasyon nila sa Diyos. Siguro yung iba po sa inyo, nandito sa church ngayon, and after many years, siguro ikaw yung tao na wala kang, busy ka, di ba? Busy. Wala kang oras, even, magpunta sa church. Lumapit sa Diyos. Unahin yung Diyos. May mga tao na isinasantabi yung Diyos sa buhay nila. They think, I believe in God. Hindi ko kailangan, Pastor, hindi ko kailangan ng church para maayos ang relasyon ko sa Diyos. Wow, lokohin mo lolo mo. Lokohin mo lolo mo. While it is true na pwede tayong mag-pray kahit saan, okay? Kahit saan pwede tayong mag-pray. Maririnig ba tayo ng Diyos kahit saan tayo mag-pray? Yes. Saan tayo pwedeng mag-pray? Saan? Eh? Saan? So, sa bahay. Saan pa? Sa MTR. Sa MTR pwede tayong mag-pray? Yes. Hindi mo kailangang pumikit na gano'n, lumuhod. But sa isip, pwede mag-pray. Ang prayer kasi, dito. Right? Kinakausap mo yung Diyos, here. Okay, so saan pa tayo pwede mag-pray? Pag naglalakad sa CR, saan man. Kahit saan. So, it is true na pwede tayong mag-pray kahit saan. True. And maybe you say, yan yung reason, Pastor, kaya ako hindi ako palasimbay, ha? Ako hindi ako nagsisimba kasi kahit saan naman pwede mong pwede mong kausapin yung Diyos, eh. Sure, pwede mong kausapin yung Diyos. Pero kung totoo yan, bakit maski si Jesus nagpupunta sa templo? Si Jesus, okay? Si Jesus, yung anak ng Diyos, nagpupunta siya sa templo. At ikaw, hindi. Wow. Ang galing mo naman. Nakakahiya na. Hiyang-hiya ako sa'yo. Eh? Kasi, wow. Kung yung anak ng Diyos, si Jesus, nagpupunta sa templo, kahit na pwedeng manalangin kahit saan, at siya nananalangin siya kahit saan. Nagpupunta si Jesus sa bundok para mag-pray, kahit saan, nagpe-pray. Pero palagi siyang nagpupunta sa templo. Nung bata siya, bigla siyang nawala. Hinanap siya ng mga magulang niya. Nasaan siya? Andun siya sa templo. And then tinanong siya, bakit mo ginawa to sa amin? Bakit ka nandyan? And sinabi niya, hindi niyo ba alam na dapat kong gawin yung gawain ng ama ko? Kung si Jesus na anak ng Diyos nagpupunta sa templo, ikaw, hindi mo kailangan, nakakahiya naman. Ay, hiyang-hiya ako sa'yo. Wow! No, the truth is, kaya hindi ka nagpupunta kasi tamad ka. Pwede mong coveran niya ng kung ano-anong gusto mong dahilan. The truth is, tamad ka. Hindi mo yun priority. Kasi kapag ka may swimming, nandun ka. Winter. Swimming. Andun ka para kang popsicle sa, wow, para kang ice buko na lumulutang sa, Pag mga gimikan, at talaga naman, walang lamig sa'yo, no mountains, no valley, no time, no space. Talagang lahat gagawin mo pagkagimikan. Tapos sasabihin mo sa akin, wala kang oras na unahin yung Diyos. Whose heart departs from the Lord. Ang tawag dyan, katamaran. Ang tawag dyan, actually, paglayo sa Diyos. It's a very sad thing, really. Malayo ka sa Diyos. And you may even say, hindi. Pastor, ang dahilan ko iba. Kaya hindi ako nagsisimba.
Yeah. Kasi sa church, maraming mga peking tao. Eh. Alam mo, sa church, maraming ano yan eh, maraming mga plastic eh. Ha? Kaya, kaya ako, ha, yung relationship ko sa Diyos, kami na lang, kami. Eh. Isa pa sa mga baluktot na excuse ng mga tao. Kasi listen, kahit saan may problema. Like I said, si Jesus nagpunta sa templo, even though sa templo, andun yung mga pariseo na plastic. Andun sila. Nagpupunta pa nga siya doon para harapin sila. Alam niyo yung istorya. Hindi niya sinabi, ay, hindi na ako pupunta sa templo kasi andun yung mga plastic. Dito na. No, nagpapatuloy pa rin siya sa pagpunta. Hindi excuse. Kasi hindi naman siya nagpupunta sa templo para sa pariseo. Nagpupunta siya para sa Ama. Again, ang excuse mo, baluktot. Hindi ano yan. Hindi. Sasabihin ko uli, kung ba't di ka nagpupunta, tamad. Tamad. Actually, hindi tamad. Let me see. Ayoko sabihin yung sinasabi ko. Iniisip ko lang, but evil thoughts. My goodness. Tamad. Ikaw ay tamad na nilalang. Hindi mo inuuna yung Diyos. Sa church, hindi perfect. Dito sa church, hindi perfect. Pero pipigilan ba ako na gawin yung trabaho ko? No, kasi hindi naman ako nagpupunta rito dahil sa inyo. Nagpupunta ako dito dahil gusto kong maglingkod sa Diyos. At ganun din dapat kayo. The truth is, ang puso natin dapat nasa Diyos. Pag ang puso mo nasa Diyos, anumang mangyari sa paligid mo, kahit na may mga tao sa paligid mo na, yes, may mga plastic, pero hindi naman ikaw yung plastic. So problema nila yon. Panginoon, nandito ako dahil sa iyo. Sila problema nila. Dapat ganyan yung attitude nyo. Unahin nyo yung Diyos. Pag hindi nyo inuna yung Diyos, curse kayo. You see yung tatlong curse? Curse kayo. Ano yung unang curse? Curse kapag nagtiwala sa second curse? Materialistic. Ano yung pangatlong curse? Malayo ang puso mo sa Diyos. Then, ikaw ay curse. Kasi pagka ikaw ay sumunod sa Diyos, pagka ikaw ay lumapit, nakinig sa Kanya, my friend, babaguhin niya yung sitwasyon mo. Nangyari yan kay Peter. Si Peter nagtrabaho ng buong gabi, pagod na pagod. Professional si Peter sa kanyang pagtatrabaho, mangingisda, wala siyang nahuli. Katulad ng maraming nag-iibang bansa, nagwo-work, walang nangyayari. Pagod na pagod. Pero nilapitan siya ni Jesus, sinabi ni Jesus, listen, bumalik ka, ihagis mo yung net sa kanang side, makakahuli ka ng isda. Inutusan siya ni Jesus. Imbis na si Peter makinig sa puso niya, sa pagod niya, sabi sa Biblia, Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, anong sabi niya? At your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of, and their net was? Sinong gustong makahuli ng maraming blessing? Do you want this to happen? Mangyayari lang yan kapag ka nakinig kayo kay Jesus. Kasi yung sinabi ni Jesus, hindi madali. Pagod na siya, pero ang pinakinggan niya si Jesus. So nasa inyo po, yung narinig niyong salita ngayon, hindi akin. Pag pinakinggan niyo si Jesus, makakahuli rin kayo. That's why sa final prayer natin, think about kung paano niyo palakarin yung finances niyo. Kasi we're not just talking about finances. Ang finances mo ay reflection ng relationship mo sa Diyos. Amen?